So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is PJ Vergara. At nandito tayo upang sumagot sa mga katanungan na inyong inilalagay dyan sa comment section. Okay? So gusto ko po sanang bigyan ng liwanag yung mga nagtatanong kasi ang dami na pong nagtatanong eh. Although matagal tayo bago mag-upload pero syempre, okay, susubukan nating sagutin yung inyong mga katanungan dyan sa comment section. Kaya sa mga kamanok natin dyan na nanonood, nakakapanood ng ating mga video, so magtanong po kayo at sisikapin ko po na bigyan ng kasagutan yung inyong mga itinatanong sa akin. Okay? So wag na po natin ito masyadong patagalin. If ever na nakapag-subscribe na kayo, nakapag-like at nakapagtanong dyan, simulan na po natin ang ating kwentuhan ngayong araw na ito. So mga kamanok, ang unang katanungan po ay galing kay Flor Daniel. Okay? So, ang sabi ni Flor Daniel, Idol, ilang buwan ba, okay, malalaman na gumagaan ang timbang ng manok kung kumakain ng Jackie Oats? Salamat, Idol. Okay? So, hindi ko naman po pwedeng sabihin to eh. Kasi mafe-feel mo na lang talaga. So, to be safe, kung gusto mo talaga na maganda ang resulta at malaman mo na gumaan na yung isang manok, subukan mo for 3 months. Okay? So, maximum tayo ng 3 months. Kapag binibigyan mo, hinahaluan mo ng fermented Jackie Oats, yung iyong pagkain, yung mixture mo ng pagkain na ibinibigay sa iyong mga alaga, makikita mo talaga. Bumubulto yung manok, pero gumagaan. Bakit nga ba gumagaan? Gumagaan yung manok dahil sa mataas sa fiber itong si fermented Jackie Oats. Sa mga gustong mag-try nito, napakalaki ng tulong nito kasi lahat ng halos vitamin ang kailangan ng manok nasa kanya na. Ibabad nyo lang po ng 1 linggo sa mineral water, saka nyo po ihalo sa pagkain ng inyong mga manok. So, after 3 months, Idol, makikita mo talaga na gumaganda yung katawan at the same time, kahit bumubulto, gumagaan siya. Okay? So, maliwanag tayo dito. So, next question po tayo. Ito galing kay Rep Sahoda Creme. Okay? So, kamamay, tanong lang, bakit minsan hindi kinakain yung Jackie Oats na ibinibigay ko sa manok ko? Pero pag ginutom ko, inuubos naman niya. Okay? Mga kamamay, ang problema po kapag kaganyan, nasa inyo po. Kasi baka overfeeding po ang inyong pakain sa kanila. Pero kung titingnan mo, kapag po medyo gutom yung manok, inuubos niya. Ibig sabihin, dapat yung manok mo bago mo bigyan ng second meal, kailangan empty, kailangan gutom, kailangan wala ng laman sa kanyang sistema. Pero kung yung manok na binibigyan mo ng pagkain, kahit hindi Jackie Oats, is busog pa, hindi pa empty, tapos bibigyan mo na ng pagkain, malamang sa malamang, tutumal talaga yan ng pagkain. Magiging tamil-mil talaga yan. Kahit anong pagkain ang ibigay mo, hindi niya uubusin. Kailangan may measurement din po kayo talaga na talagang sapat lang yung pagkain na ibinibigay ninyo. Hindi kulang, hindi rin naman sobra, dapat sapat lang. Ako dito kamamay, 60 grams lang po ako, 60 grams lang ibinibigay sa aking mga manok, umaga at hapon yan. Kasi naka 1 day, 1 eat naman ako eh. Isang beses lang ako nagbibigay ng pagkain, pero yung pagkain nila, 60 grams. Okay, yan po ang eksaktong dami ng pagkain na kailangan lang ng isang manok. Pag humigit pa dyan, kung halimbawa nagbibigay kayo ng 35 grams sa umaga at sa hapon, 70 grams, para sa akin, overfeeding yan. Maaaring bumigat ang manok, maaaring mawalan ng appetite yung manok, maaaring minsan hindi magtunaw yung manok dahil sa overfeeding. Kaya kung ako sa iyo, kung gusto mo talaga na matakaw yung mga manok mo, bawasan mo ang dami ng pagkain, then mag 1 day, 1 eat ka. Malaki ang tulong nito. Hindi na kayo problema sa pagpapatuka dahil isang beses lang kayo magbibigay ng pagkain. At the same time, makakatipid pa kayo sa pagkain ng inyong mga manok. Okay? So, ang gawin mo dyan, kung ayaw ubusin, bawasan mo yung dami ng pagkain. Okay? So, next question po tayo. Ito galing kay Tirso Sahagun. Idol, pwede bang purgahin yung manok kapag umuulan? Okay, so magandang katanungan ito. Kapag maulan po ang panahon at naka-schedule po kayo ng pagpupurga, pwede naman pong purgahin, pero depende. Kamamay, anong ibig mo sabihin depende? Bakit may depende pa? Akala ko po pwede na. Depende kasi mga kamamay, kapag maulan po ang panahon, mabagal din po o bumabagal din po ang panunaw ng manok.
Bakit po? Bakit po bumabagal? Bumabagal po dahil sa hindi po siya masyadong kumikilos. Hindi siya naglalakad kasi nandun lang siya sa loob ng kanyang tipi. Pansinin po ninyo kapag umuulan, yung manok naka-standby lang sa kanilang tipi sa ilalim. Okay? Kasi ayaw nila ng ulan. Hindi sila kagaya ng mga itik, ng mga bibe na tuwang-tuwa kapag umuulan, naglalangoy kapag umuulan. Pansinin ninyo, pag umulan, yung mga manok sumisilong. Kasi hindi sila kagaya ng ibang mga waterfowls na gustong-gusto ang ulan. Sila ayaw nila, na-stress sila sa ulan. Sa hangin, ayaw din nila ng sobrang lakas na hangin. Kaya mga kamamay, kung magpupurga kayo, kailangan yung mga manok ninyo healthy. Talagang makikitaan nyo na kahit sila ay nababasa ng ulan, hindi sila yung tumutulog na ganun. Okay? Check nyo rin yung panunaw nila bago kayo magbigay ng pamurga. Kung talagang kinakailangan magbigay kapag maulan, magbigay kayo pero tingnan ninyo yung panunaw. Kailangan wala talagang laman yung kanilang mga butse at healthy po sila. Hindi namumutla at magana silang kumain. Okay? So, pwede kayo magbigay ng pamurga kapag maulan kung ganun po yung manok. Healthy, walang nararamdaman. Okay, baka mamaya bumabagal ang panunaw. Sige, kayo rin, may stress yung mga manok ninyo kapag kaganyan. Ang advice ko lang, kung mas maganda kung maaraw, saka kayo magpurga sa gabi. Alas 10 ng gabi para talagang empty yung manok and may release ng manok yung lahat ng bulate dahil nakapahinga po sila. So nakafocus lang sila sa paglalabas ng bulate, hindi sila ganun ka-stress. Okay? So next question po tayo. Okay, ito galing kay Wendy Oribiana. Okay, so mega shoutout sa iyo, Wendy. Sir, anong dahilan? Bakit kaya ang mga 1-month-old na sisiw ay ginugupitan ang balahibo ng pakpak? Sana mapansin ito. Okay, maraming salamat, Idol. Okay, sa mga newbie natin, kung mapapansin po ninyo, may mga backyard breeders o kahit sa farms, meron pong ginugupit yung kanilang mga bagwis. Bakit po? Ano po ang dahilan nito? Ito po kasi nakakatulong upang imbes na sa pagtubo ng mga bagwis, pumunta yung nutrients, which is yun naman po ay malulugon din, mapapalitan ng panibagong bagwis, inaalis na po nila, pinuputol, kinakat off po nila para sa ganun yung nutrients na para doon sa pagtubo noon sa katawan na po pumunta. Yun lang po ang simpleng explanation dyan. Tsaka makikita nyo rin po, mas maganda pong tingnan yung mga sisiw na nakatrim yung kanilang mga balahibo dahil sa hindi po ito lumalaylay. Okay, kasi po pag dry na po yung mga bagwes at hindi pa po nalulugunan yung mga sisiw, nakalaylay po yung ganyan. Kung inyo pong ititrim, makikitaan nyo po ng ganda yung mga sisiw at the same time yung nutrients na para doon sa katawan, sa balahibo, is doon na lang po pupunta sa kanilang mga katawan. Okay, so maliwanag tayo dyan ha. Yun lang po ang simpleng explanation dyan sa iyong katanungan. So next question po tayo. Okay. So, kamamay, ito galing kay Rene Fadriquela. Kamamay, pwede po bang liguan ang lugon na manok? Ano po ang tamang patuka sa naglulugon? Okay? Pwede bang paliguan at ano ang tamang patuka sa naglulugon? Okay? So, kung gusto niyo pong paliguan, yung naglulugon na, yung nagbabagsak ng balahibo, advice ko, wag niyo na pong liguan. Kasi kung gusto niyo pong madali yung pagbagsak, yung paglulugon ng inyong mga alaga, hayaan niyo lang po. Huwag niyo pong paliguan kasi po, muli pong manunumbalik yung nourishment ng mga balahibo, lalong magtatagal. Okay? Pero kung hahayaan niyo po yan, dry yung balahibo, mabilis po. Okay? Kung paliliguan niyo naman, lagyan niyo lang po ng asin para mas mabilis ang pag-dry up ng balahibo, para mas mabilis na lumaglag. Okay? Pero kung kayo man is tinatamad, kahit hindi niyo na paliguan, malalaglag at manlalaglag. Ang ibigay niyo lang na pagkain dyan, crack corn. Mainit sa katawan para mas mabilis ang pagbagsak ng mga balahibo para mas mabilis na maglugon yung mga manok. Okay? Yun po ang dapat nyong gawin. So last question muna po tayo ngayon. Ito galing kay Guardsman Security Agency. Almost 9 hours ago lang to. Idol, kung 2 times akong magpapakain ng manok, need ba na 2 times rin ang fermented Jackie Oats? Salamat from GD Bagayanihan Farm of Marilog, Davao City. Ayan. So, mga kamanok, sa paghahalo niyo po ng fermented Jackie Oats, every meal po ito. Maging ano na po ninyo ito, maging habit niyo na po ito. Every time na kayo magpapakain ng inyong mga manok, every time din po kayo maghahalo. And make sure sa pagkain na ihahalo po ninyo, 10% lang po ang dami. Huwag niyo pong sosobrahan. Kasi mamaya pag dumami po o sumobra po, halimbawa isang kutsarang inyong inilagay, napasobra,
hindi rin po maganda sa katawan. Mamamayat po yung inyong mga alaga, sobra pong gagaan. Bubulto pero sobra naman sa gaan, which is hindi ko naman yun i-advise. Baka po maging papel na yan sa gaan. Malaki, pero sobrang gaan. Mas maganda rin may konting bigat ng konti. So tama lang yung 10%, o kung kayo ay nagbibigay ng 35 grams sa inyong mga alaga, kailangan sa 35 grams, nandoon na po yung 3.5 grams ng fermented Jackie oats. Okay, so maliwanag tayo dyan ha. So yan muna sa ngayon mga kamamayang ilang mga advice pagdating sa inyong mga alaga at sana makatulong sa inyong pagmamanok. Again, this is PJ Vergara and see you for our next vlog. Paalam.